Bibigay ba, tingin mo, ng administrasyong ito ang mga nasasakdal o ay ito mga may warat? Ito ay another educated guess. Yan, sige. Ang dami natin educated. Yan naman yung sinabi natin ng mga nakaraang buwan, no? Dahil, tawag natin, existential question na. Ibig sabihin yung existence na ng mga nagtutunggalian ang concern dito sa usapin na to, no? Yung mga Duterte, dahil may possibility na sila ay hulihin ng ICC, matatapos na yung kanilang political career. At yung mga Marcos naman, dahil nailagay sa isang corner yung mga Duterte, at na malamang hindi naman papahuli ng buhay, so gagawin din nila ang lahat para mapigilan ito. At paano mapipigilan ito? Dapat mapigilan yung presidente. Hindi naman kayang i-impeach yung presidente dahil hawak nila yung Kongreso. Hindi naman kayang i-coup yung presidente. Sabi nga ni AFP Chief of Staff Browner, dahil kontrolado nila yung chain of command. At hindi naman nila kayang mag-people power dahil hindi ganun kadali yan. Kailangan mo ng people. At baka yung people mo ay nasa Davao lang. No? Hindi nga kaya siguro yan sa Mindanao dahil konti lang naman yung naging benepisyo ng Mindanao nung presidente si Duterte. No? Kaya medyo malabo din ang people power. Kaya medyo desperado sila, mag-ingat yung presidente. Si President Bongbong Marcos. So, nanganganib pareho, no? Kaya yung tanong mo ay ano ang magiging epekto niyan? Tingin ko itong darating na mga buwan, medyo delikado parehas na kampo, no? Kaya wag lang popcorn ang ating ilabas, pati barbecue ilabas natin, no, habang nanonood sa mga pangyayari, no? Tingin ko papayagan Tingin mo. Tingin ko papayagan dahil nga alam natin na may mga threats sa gobyerno. May mga threats kay Bongbong Marcos nitong mga nakaraang buwan. No less than the Chief of Staff ng Armed Forces inamin. At mismo si Digong inamin, nakausap niya yung mga military. No, sabi nga ni spokesperson Harry Roque, ano naman kung kausap ang military? Baka pinag-uusapan nila yung paano magburda, no? Pinag-uusapan nila, no? Paano magluto, no? Yun ang pinag-uusapan nila. Kaya tama naman yung sinasabi ni ex-spokesperson Harry Roque na hindi naman destabilization ang pinag-uusapan, no? Ni Digong at saka ng mga general. Ang pinag-uusapan nila ay paano magtahi ng damit, no? Paano magluto ng omelette, no? At yun ang mga pinag-uusapan nila. Harmless naman. No? Harmless. Kaya nakaramdam ng threat ang gobyerno. Kaya malamang papasukin nila yung ICC. No? At ipapahuli. Iba kasi siyempre yung kapag naglabas ng arrest warrant, if they will enforce it, that's what really ang inaabangan, di ba? Hindi naman necessarily yung gobyerno mag-enforce. Ang mag-enforce niyan malamang ay baka Interpol. Na mga 2 oras lang ang layo sa atin sa Hong Kong. Yan ang headquarters ng Interpol. Baka mag-request ang ICC. Inuulit ko, baka. No? Baka tayo pahulihin ng Interpol pag malaman nila sinasabi natin no? Kaya malamang baka mag-request yung ICC sa Interpol na sila mag-implement ng kanilang international warrant. At malamang payagan ng gobyerno. Ano hindi yung gobyerno kasi hindi pwede mag-invoke ng international law. Tapos mamimili sila kung ano kanilang papayagan. Hindi nila pwedeng i-invoke yung UNCLOS laban sa China. Di ba? International law laban sa China. Tapos pagdating sa ICC, teka, hindi pwede. Dapat, pag in-invoke mo yung international law, ay gawin mo ng lahat. Di ba? Hindi ka pwede mag-cherry picking Hihina yung kaso natin sa UNCLOS laban sa China, yung ating victory na historic. Kung pagdating sa ICC ay, teka muna pag-iisipan muna namin, pag-aaralan mo. Baka next year, tapos na yung pag-aaral.